Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay December 28, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 2, verse 13 to 15, verse 19 to 23. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya't dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang napakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. "Magbangon ka," sabi sa kanya. "Iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sapagkat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata." Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arquelao ang nagahari sa Judea, nakahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea, sa Nazaret, at doon sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta. Siya'y tatawaging Nazareno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Sunday po sa inyong lahat. Unang-una, paalala lang ni Kuya Sam ha. Umattend tayo sa mga church services natin, umattend tayo sa mga misa. Nako, baka kung matapos na ang Pasko, ala na, nagkatamara na. Kaya ang paalala ko ngayon, bago ako magsimula ng reflection, please do not forget to attend, no? Your Sunday obligation, no? Sa gospel natin ngayon, narinig natin na ang kapanganakan ni Jesus ay hindi agad sinundan ng katahimikan. Kundi ano nangyari? Yung kapanganakan niya, ito ay nagdulot ng matinding banta, takot at karahasan. Si Herodes, na nagsisilbing hari nung ipinanganak si Jesus, sa takot niya na mawala ang kanyang kapangyarihan, siya ay naging instrumento ng kasamaan. Kaya dahil sa propesiya, na-insecure siya, napapalitan siya na may maghahari kaysa sa kanya. Kaya anong ginawa niya? Binalak niyang ipapatay ang lahat ng mga lalaking sanggol during that time. No? Kaya dito sa pangyayaring ito, pinili ng Diyos na iligtas yung kanyang anak sa pamamagitan ng paglikas, pagtalima, at pagtitiwala. Si Jose ay hindi nagtanong ng, bakit? Hindi naghintay ng paliwanag, kundi anong ginawa niya? Sumunod agad. Kaya, ang sentro ng ating ebanghelyo, ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos hindi lang sa pamamagitan ng milagro, kundi ang pagkilos ng Diyos ay nakadepende rin sa pagsunod natin sa responsableng pagtugon natin. Ang kaligtasan ay minsan dumadaan sa pamamagitan ng kailangan nating lumayo, kailangan nating umalis. Hindi lagi sa lahat ng oras kailangan tayo ay manatili. Kung tutusin, hindi ito yung inaasahan nating eksena pagkatapos ng Pasko. Di ba? Peace to all people. Di ba? Yun yung akala lang natin Pasko, ay siguro okay ng lahat.
Akala natin pagkatapos ng sabsaban nung pinanganak si Jesus, tahimik na. Pagkatapos ng awit, ligtas na. Pagkatapos ng biyaya, okay na ang lahat. Pero kahit sa totoong buhay, hindi ganoon. May mga pagkakataon na kahit tama ang ginagawa mo, nako, delikado ka pa rin. Kahit inosente ka, nadadamay ka pa rin. Kahit mahal ka ng Diyos, minsan, kailangan mong masaktan, kailangan mo pa rin lumayo. At baka, ngayon, may mga nakikinig sa atin, no? Na kagaya nung pag-alis ni Jose at ng kanyang pamilya, ni Maria at ni Jesus, no? Papuntang Ehipto, kung minsan ito yung pinaka-practical way. Kailangan lumayo para maligtas. Ano ba yung mga paglayo? Baka kailangang lumayo ka o umalis ka sa isang relasyon na hindi na beneficial sa iyo, na very toxic sa iyo. Baka kailangang magpahinga muna sa isang sitwasyon. Baka kailangang piliin mo muna yung safety mo, yung kaligtasan mo, kaysa sa pride. Kung minsan, kakaiba ang plano ng Diyos, kailangan piliin yung extraordinary way, hindi laban lang ng laban. Kumbaga, ang gustong sabihin ng gospel natin ngayon, yung pag-alis mo, hindi dahil duwag ka. Minsan, it is the most wise and practical decisions to do as of today. Hindi ibig sabihin ng pagkatalo yon. Hindi ibig sabihin kung pumunta sina Jose sa Ehipto, tinakbuhan nila ang responsibilidad. It is the most practical decisions to do. Sa buhay din natin, may mga practical decisions na kailangan natin gawin. Kaya ang hamon ng gospel natin ngayon, matuto tayong makinig sa Diyos kahit hindi malinaw ang buong plano. Piliin natin yung buhay natin. Piliin natin yung katahimikan natin kaysa sa ego natin. Magtiwala tayo na kahit magulo ang paligid, lagi may inilaang direksyon ang Diyos. Unawain natin na minsan, no, yung flight, yung pagtakas, ay bahagi rin pala ng pananampalataya. Hindi natin masusukat lang na kailangan manatili tayo bilang simbolo ng katapatan at hindi lahat ng pag-alis ay kawalan ng pananampalataya. Kaya, itong gospel natin ngayon, ano yung mga bagay na kailangang iwasan muna natin? Huwag muna natin komprontahin ng head to head. Baka the most practical decision, kagaya nung ginawa nung mag-anak, they fly somewhere else. Let us pray. Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagbabantay kahit kami ay natutulog. Turuan mo akong makinig sa iyong tinig, lalo na sa panahong kailangan kong magdesisyon. Tulungan mo ako, Lord, kapag kailangan kong umalis. Bigyan mo ako ng tapang na mag-step out. Umiwas. Kapag kailangan kong magtiis, bigyan mo ako ng lakas, ng patience, na harapin yung uncomfortable. Iligtas mo ako, Panginoon, sa mga panganib na hindi namin nakikita. At takayin mo kami sa landas ng buhay. Amen. Nakarelate ba kayo sa reflections natin ngayon? Nangusap ba sa'yo yung gospel natin ngayon? Nako, wag natin pagdamot yung salita ng Diyos. Share natin yung audio gospel na ito. Hindi mo alam, baka sa simpleng pag-share mo, ito'y maging babala o kaya ay lakas o sagot sa panalangin ng iba. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa.
God bless us all.